Chinchin, tara na, uwi na. Sino siya? Kuya ko siya. Ano ko, tanga? Totoo nga. Hoy! Hindi ka sasama sa kanya. Bitiwan mo siya. Bakit? Sino ka ba? Tama na! Tumigil na kayo! Kuya, wag mo nang patulan! Problema mo! Tama na kasi! Tumigil na kayo! Kanino ka sasama? Ano? Kanino nga ba? Songyan, kailangan ko nang umuwi. Lasing siya, baka magkasakit yan sa lamig. Hinahan mo yung aircon sa likod para di siya lamigin. Uy, saan ba tayo pupunta? Sa mga magulang ko. Iuuwi mo siya ng ganyan ng itsura? Nababaliw ka na ba? Tulog na sila sa oras na to. Hindi na nila siya makikita. Ay, naku, Mang Yanchen. Gagawin mo ba talaga to? Masama na nga loob niyan kaya naglasing, hindi ba? Hindi ba pwedeng intindihin mo na lang siya? Huh? Bahala ka. Hindi mo ako ganun kagusto, tama ba? Wala ka bang nararamdaman na kahit ano? Hindi mo ako ganun kagusto. Kung hindi mo na pala ako gusto, sabihin mo na lang sa akin! Bakit sinabi mo pa kasi sa akin noon na gusto mo ako kung hindi naman pala totoo? Naniwala ako sa'yo, Songyan! Naniwala ako sa mga sinabi mo sa akin! Uy. Chinchin. Ba't nandito ka? Kuya, takot ako. Chinchin, huwag kang matakot. Nandito ako. Sige, dito ka na matulog.
Kuya, kikitain mo ba siya? Kuya, konting paalala lang ha. Lasing siya kagabi, kaya ganon. Walang halagang sinabi niya, kaya wag ka na mag-aksaya ng oras mo. Oo, alam ko. Ba't mo pa siya pupuntahan? Hindi ka na teenager para gawin mo yan, kuya. Kung hindi mo siya pakakawalan, ikaw masasaktan. Alam mo, Chai Miao, pagkatapos nung kagabi, anong mangyayari ngayon kung di ko siya kikitain? Hindi ka na rin niya hahanapin. Kaya dapat ko siyang makita. Uy, kuya, ganyan mo ba talaga siya kagusto, ha? Ikaw na nagsabi, okay lang na wala siya. Kaya wag mo na siyang puntahan. Pero nandito siya, kaya kukunin ko siya. Nandito siya? Nasaan siya? Ba't di ko siya makita? Sige na, may pasok ka pa. Huwag ka na makialam. Uy, kuya! Kuya! Parang bago tong soy. Oo, bago pa yan. Papa! Ha? Tulungan Ano? niyo ako kay kuya. Bakit ba? Pupuntahan niya si Shuchin. Ang sabi niya, hindi na raw niya gusto si Shuchin. Ngayon nagparamdam uli sa kanya, nagkakantarapan na naman siya. Ay, Chai Miao, mag-almusal ka na. Dali na, kumain ka na doon. Sige Buksan na, mo na yung pasok aking na tuwan doon. at mabigat tong Buksan mo bitbit ko. na. Dali na, sige na. Kilos na. Kausapin mo, ha? Pupuntahan mo si Shuchin? Yan. Nung mawala ang papa mo, kami na ang nag-alaga sa'yo. Tinuring ka na namin parang anak. Wala ka may tatago. Kilala kita. Magaling ka lang magsalita. Sabi mo noon, hindi mo na siya gusto. Pero kasi nungalingan yon. Kahit nasaktan ka, pag nakita mo na siya, wala na. Ay, kahit nung bata ka, matigas ang ulo mo. Sa pag-ibig, hindi ka nakikinig sa amin ng tita mo. Kung aalis ka, sige na. Kaya lang, kahit ngayon lang, isang beses lang, kahit anong mangyari, hindi na tabang paulit-ulit ka na lang nilang inaapakan. Sana maintindihan mo. Ang sakit. Hello? Ako to. Oo, alam ko. Okay ka na? Nasaan ka? Dito sa bahay. Pupuntahan kita. Sa bahay ng parents ko. Bigyan mo akong oras. Uuwi na rin ako. Maghihintay ako.
Mishu, kaibigan niyo ba siya? Kanina pa siya dyan, kaso wala po kayo kaya hindi ko po siya pinapasok. Oo, salamat ha. Sige po. Sorry ha. Kanina ka pa ba? Nag-breakfast ka na? Hindi pa nga eh. May gusto ka ba? Lugaw sana. May iba pa? Yun lang naman. Okay, sige. Hahanap ako. May ingredients ako sa bahay. Tara na. Hindi ka nagluluto. Ba't may bigas ka? Galing ospital. Kailan nila binigay? Di ko alam. Expired na ba to? Nag-expire bang bigas? Hindi mo man lang ba naisip yon? Ganyan lang kakonti? Aalsa pa kasi yan. Oh. Kukuha kong bowl. Hindi ka nagluluto? Ano kinakain mo? Take out? Minsan delivery. Minsan sa kantin ng ospital. Ikaw? Sa kantin din. Pag off ko at nasa bahay, luto ni tita. Masarap nga magluto si tita. Kumusta pagkain sa kantin? Ayos lang. Yung sa inyo. Pwede na. Normal lang din. Magtubig ka muna. Ang bango ah. Gutom ka na ba? Oo. Malapit na to. Okay.
Shochin. Yung mga sinabi mo kagabi, naalala mo pa? Naalala ko yung iba, pero hindi lahat. Ang sabi mo, hindi ka nalalapit. Yung salitang yan, naalala mo? Hindi ka nalasing, di ba? Yung sinabi mo sa akin, gagawin mo ba? Hindi ko alam. Kung akong lalapit, maghihintay ka ba? Walang kasiguruhan. Alam ko nakakainip. Hindi ko alam. Ano bang dapat gawin ngayon? Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. O sa sarili ko. At saka hindi ko rin alam kung paano ka haharapin maski ang pamilya ko. Alam kong takot ka. Sinasabi ko lang sa'yo, kung sigurado ka na, haharapin ko ang mangyayari. Kung di ka takot, ilalaban ko to. Naiintindihan ko. Masarap pakinggan lahat. Pero walang kwenta. Mahina ang loob ko. Sa totoo lang, itong sitwasyon mo ngayon, kasalanan ko. Wala kang kasalanan. Ang may papangako ko lang, hindi ka masasaktan. Magiging mabuti ako. Hindi kita lolokohin. Wala nang iba pa. Gagawin kong lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Ang hindi ako sigurado, yung inaalok ko ba, sapat ba ang lahat ng yon sa kinasanayan mong buhay? Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Alam ko rin, kung magsasama tayo, may hirapan ka lang. At naiintindihan ko yun. Pero, hindi pwedeng aalis at babalik ka na walang mabigat na kapalit. Maging tayong dalawa, o wag na tayong magkita. Mamili ka.
Di ba sinabihan na kita? Layuan mo ang mga kaduda-dudang tao. Unahin mong sarili mo. Kung pipiliin mo pa rin siya, kalimutan mo na ang college mo. Pati na rin ang pamilyang to. Sa susunod, huwag mo na akong tawaging mama. Mama. Chin-Chin, pakiusap makinig ka sana mabuti. Sa ikabubuti mo to, handa kong ibigay ang lahat sa'yo. Kaya lang, kung patuloy mo pa rin gagawin to at babaliwalain kami, baka mapilitan na akong ilayo ka rito. Walang silbing paglapit mo sa papa mo at kapatid mo. Lahat ng ito, gagawin ko talaga. Mama. Chin-Chin, hindi mabuting tao ang mga magulang niya. Anong kabutihan ang aasahan mo sa anak nila? You've really disappointed me. Sinaktan mo ko. Dahil lang sa lalaking gaya nun, ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa'yo. Nawala lang. Pinaliwala mo. Mama. Susundin ko po kayo. Ba't ang aga mo naman? Ihahatid na kita. Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Tara na.
Alam mo, kuya, di mo na dapat ako hinatid. Kahit di mo ipaalala, hindi ako susuway sa inyo. Ano kinakatakot mo? Dahil matanda na ako, hindi na ako susunod. Aalis kung kailan ko gusto. Alam mo ba yung mga hayop kung paano sila tinuturuan? Habang bata pa ang mga to, ginugutom, sinasaktan, kinukulong. Pero inaaruga, pinapakain, inaalagaan. At sa paglaki nila, kahit malakas na, pag nakita nila ang trainer nila, nanginginig sila. Nawawalan ng lakas. Sabi niyo sa akin, hindi siya sapat sa akin. Pero ang totoo ako ang hindi sapat sa kanya. Tuwing kasama ko siya, ang pakiramdam ko, nasasaktan ko lang siya palagi. Dahil ang totoo napakaduwag ko. Gusto ko makuha lahat. Pero takot akong mawalan. Gusto kita, sina Mama at Papa, pati rin si Songyan. Pero, hindi ako matapang. Walang lakas. Hindi ko kayang harapin lahat. Kaya ko lang tumakbo. Walang kakayahang magmahal o karapatang magmahal. Hindi ako karapat-dapat mahalin. Umalis na tayo. Chinchin, mag-abroad na lang tayo. Hindi na rin tayo babalik. Ingat ka, kuya. Kumusta? Sariwa bang hangin? Dalasan mo na kasi ang paglabas-labas mo. Mrs. Bang, alam mo talaga kung anong kailangan namin. Sa ospital, palaging amoy disinfectant. Kailangan nga talaga lumabas-labas. Ay, Mr. Liu, may tatanong pala ako. Matagal-tagal na nagtatrabaho ang anak ko sa ospital. Kumusta ba? Okay naman ba siya sa residents at professors? Ay naku, gustong-gusto nga siya. Yung si Shuchin kasi, focus sa trabaho. Masikaso sa pasyente. Tsaka, isa siya sa candidate for promotion. Salamat. Ako na ang magpapasalamat sa paggabay mo sa kanya. Sus, wala yun. Kumusta yung... Director Shu, bakit po na-reject yung application ko for interview? Hindi umuubra sa akin ang kahit anong connections na yan. Sabihin mo sa pamilya mo, huwag gamitin si Assistant Director Liu. Ang mga nasa team ko, mga batang doktor na may passion at magmamahal sa ginagawa nila. Hindi kung sino na akalang makukuha lahat ng gusto nila dahil lang sa shortcut. Alam niyong isa ako sa pinakamagagaling na doktor sa batch namin. Kailangan ng magaling umintindi. Hindi ko nakikita sa'yo yun. Kung kayabangan, magaling ka nga doon. Director Shu, palagay ko pasok si Dr. Shu sa qualifications. Bakit hindi niyo po kaya muna pag-isipan? Hoy, Yang Chi, Bakit? nabalitaan mo yung bagong instructor? Okay kaya siya? Mabait naman kaya siya? Hindi ko alam kung mabait siya. Ang sa akin lang, kung kasundo siya niyan, okay na ako. Huwag niyo nang hulaan. Darating naman siya mamayang hapon. Balita ko, galing sa headquarters. Yung may kaya rin daw yung pamilya.
Bakit di na lang siya sa air-conditioned na opisina? Bakit dito pa siya pupunta? Sa palagay ko, pinili niya to para masabing may nagawa na siya. Pero duda rin ako kung magtatagal yun dito. Oo. Kapag nakaharap na niya si Captain, mababalatan agad yun ng buhay kapag maarte siya. Ay, sa totoo lang, si Jun, nakakamiss na rin siya. Nag-iisa lang si Jun. Kahit mapalitan pa siya. Dati-dati, naiinis tayo sa ingay. Ngayon natahimik dito, hindi ako sanay. Yang Chi! Sir, parating na instructor. Ha? Akala ko hapon, ba't ang aga? Pinag-uusapan pa lang natin. Tara, puntahan na natin. Hoy tara, mamaya na yan! Nandiyan na yung instructor! Tara na. Okay. Captain Song, nice to see you. Long time no see. Sabi mo, basta hanapin lang kita dito sa Shilitai Station. Ah. Kumusta? Yung bagong instructor. Ako nga yan. Ito yung order form. Ikaw si Chang Yu? Hindi mo na nga siguro ako naaalala. Buti pang magpakilala na rin ako sa buong team na nandito. Ako si Chang Yu, ang bagong instructor para sa Shilitai Fire Station. Simula ngayon, makakasama niyo na ako. Nice to meet you all! Yang Chi! Sir? Anong ginagawa nyo? Bakit nakatayo lang kayo? Mga poste ba kayo? Hello, sir! Welcome po sa team namin! Hi, sir! Salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na. Salamat. Uy, ano? Sa tingin nyo, mabait naman siguro siya, no? Pero sila ni Captain, parang may tensyon. Hoy, Chang Yi. Huwag kang manghusga at huwag ka rin madaldal dyan, ha? Ha? Sorry Tara na. Uy, yung pinto. Salamat sa pagpunta mo. Kunin mo na tong papers mo. Ha? Alam ko na may iba pang pagkakataon. Salamat po, Dok. Pagbutihin mo, okay? Oh, last na yan. Director Shu, Bakit nandito ka? Wala sa listahan ng pangalan mo. opo. Pero susubukan ko po. Tapos na ang interview namin. Tignan niyo po muna ang application ko. Tsaka niyo sabihin na hindi ko deserve ang spot ko. Naniniwala po ako sa ospital dapat professional. Kung may mga area po na kailangan ko mag-improve, sabihin niyo po para matuto ko mula sa inyo. Iniinsulto mo ako, ha? Hindi po yun ang intensyon ko. Sige. Sabihin mo sa akin. Ba't gusto mo magdoktor? Huwag kang kabahan. Pag-isipan mo muna. Dahil secured ang trabaho. Taas na kamay ko kay Dr. Shuchin. Alam na nga niyang ugali ng director pero hindi pa rin talaga siya nag-give up. Ang narinig ko pa nang sumagot si Dr. Shu sa unang tanong sa kanya, halos himatayin siya pagkatapos magsalita. Sino mag-aakala na may papasa niyang interview niya? Weird, di ba? Eh paano kasi magaling naman siya? May karapatan naman magyabang. Uy, interesting to ah. Makakasama niya sa timang mas mayabang na siyang si Ja. Tingnan natin kung paano silang dalawa ngayon. Mayabang ako? Dr. Yang. Nasan nga pala yung phone ko? Yung cellphone ko nasan? Baka naiwan mo sa nurse station sa lobby. Ay, tara, hanapin natin.
Dr. Shu. Welcome sa team. Congratulations. Kakahugas ko lang. Hindi pwede. Kaunting paalala lang pala. Strict si Director Shu. Ang maging under sa kanya, dadaan talaga sa paghihirap. Okay lang maging strict. Hindi naman paghihirap yon. Sir, sa taas ang dorm at entertainment room. Sa courtyard. Pupunta na tayo ngayon sa kantin. Okay. Ang laki pala. Wow! May aso kayo sa fire station? Opo, si Captain na nagdala. Anong pangalan niya? Xiao Mang, na-train ni Captain Song si Xiao Mang at kasing galing na nga siya ng mga K9 dogs. Hello, Xiao Mang. Xiao Mang! Hindi na hanggang. Tama na. Down! Sa kantina lang tayo. Sige, tara na. Mamaya na lang ulit, Xiao Mang. Captain Song, napakita na sa akin nila Yangtze ang buong station. Ngayon naman, ikaw ang gusto kong makausap. Matulog ka na. Sanay kasi ako matulog ng late. Okay pa ako. Magra-rounds ako. Sasama na ako sa'yo.